I'm a midwife. Of course, akong mag-a-advise sa'yo kung ano yung mga tamang kainin at hindi dapat kainin. Char. What's up mga kabibi out? Again, this is your midwife Grace. And today, pag-usapan natin yung mga prutas na ang weird kasi parang pinagbabawal daw kainin habang pregnant. Tingnan nga na. So, I had this encounter with one of my patients, no? And she said, hindi daw pwede yung pineapple during pregnancy. Sabi ko, bakit? Sabi ko, kasi wala naman siyang masyadong effect pagdating sa pregnancy. So, alamin natin kung bakit ang nasa isip ng mga tao, pineapple is not good while you are pregnant. O yung, pineapple o yung, ano ba sa Tagalog yun? Siya ko naman nakalimutan. Ayun, naalala ko na, pinya. Hay nako. Alright, let's go. Ano nga ba? Bakit nga ba? Sinasabi nila na hindi pwede. Unang-una, pineapple is a good source of vitamin C and vitamin B6 at saka fiber. So, nakakatulong yan while you are pregnant. So, it's really recommended for you to eat those vitamins, vitamin source. Kagaya niyang pinya o yung pineapple nating tinatawag. Pero bakit ba naisip nila bakit nila naisip na nakakapag-ano siya ng pregnancy o nakakawala siya ng pagbubuntis? Well, studies show na meron daw contents ang pineapple na, ang sabi nila, bromelain. Bromelain ay yung enzyme na meron or digestive enzyme na meron sa pineapple, which is it is very small amounts which will not cause any miscarriage pagdating sa pregnancy. Unlike dun sa iniisip nila na makukunan ka kasi dahil sa pagkain mo ng pinya. No, totally no, okay? It's a myth, hindi yan totoo. Ang pineapple o yung pinya, meron siyang bromelain. Ang bromelain, oo, nagkukos siya ng miscarriage. Pero, the only time na magkakaroon kanyang miscarriage na yan due to bromelain is kapag kumain ka ng sobrang dami o yung nakapag-intake ka ng sobrang dami. Kaya nga, in moderation eh. Lahat naman ng foods na ini-intake natin, we take it in moderation. Plus, the other fact is that yung bromelain kasi, ang most contents niyan, nandun sa pinakang pulp o yung pinakang gitna nung pinya, which is hindi naman natin talaga kinakain kasi tinatapon lang naman natin yun, no? Pero ako kasi pag kumakain ako ng pinya, kinakain ko yung pinakang gitna. Yung iba, ayaw talaga nila. Pero, yun talaga yung pinakang main source ng bromelain na kapag kinain mo siya ng napakarami, yung nakapag-intake ka ng sobrang dami, that's the only time siguro na magti-trigger miscarriage mo. Pero based sa studies, hindi siya nakakapag-cause ng miscarriage unless, yun nga, paulit-ulit ko sinasabi kapag nakapag-intake ka ng sobrang dami. Which, yun is nanggagaling dun sa pinakang gitna ng pinya na anyways, hindi nyo naman kinakain kasi tinatapon nyo naman siya. Yun. Ganun. Tapos meron din tayong tinatawag ng bromelain tablets na kapag in-intake mo, yun, malamang sa malamang, duduguin ka. Yun. It causes sobra or excessive bleeding pag sa buntis mo siya binigay. Okay? So, tanggalin natin sa isip natin yung mga myth na hindi tayo pwedeng kumain ng pineapple o pinya kasi kuha yung nakukunan ang buntis pag kumakain ng pinya. Totally not, okay? Although meron siyang bromelain, again, may bromelain ang pinya, pero hindi siya ganong kadami. There are some traces. Pero the only time na magkukos siya ng miscarriage sa inyo is kapag kayo ay nakapag-intake na ng sobrang daming bromelain. And the other thing is that bromelain is very prominent doon sa area ng pineapple o doon sa pinya, doon sa pinakang gitna, yung pinakang core. So, hindi nyo naman kinakain yun, di ba? Kung kagaya ko kayo na kumakain nun, siguro malamang, pero hindi naman ganun kasi kadami. Tandaan, myth is myth. Wala pa po tayong studies na nagsasabi na ang pineapple ay nakakapagpakos ng miscarriage sa pregnancy. Unless you have intaken o nakapag-intake ka na ng sobrang dami or excessive bromelain, that's the only time na makukunan ka. So again, pineapple is a very good source of vitamin C and vitamin B6 and of course fiber that will help you during your pregnancy. So go lang, kain lang. Eat in moderation, okay? Hindi siya bawal. Kainin mo yan. Kainin mo. Makakatulong yan sa'yo, okay?
So, sa next video natin, itatahal ko naman yung isa pang prutas na sinasabi nila bawal daw kapag buntis. I will make another study. Ha 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 ha. So, yun lang. Again, this is your midwife Grace of Entrusted Hands, Birthing Station. We provide you quality maternal care. Hanggang sa susunod po. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan sa comment section or i-message nyo po ako dito sa ating account na ito. Maraming salamat and you have a good day. Bye-bye. Adios mga ka-baby out.